Pagkatapos ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa pakikipaglaban sa mga lumilipad na daga, hindi na nakakapagtaka na naging kauna-hinala si Menjon sa lahat. Ipinakita niya ang kanyang lakas sa publiko, kaya't lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakita natin ang opisina ng komandante ng batalyon, kung saan seryosong tinatanong ni Sergeant Lee si Menjon kung muli siyang nag-re-enlist. Hindi ko alam kung bakit nasa opisina ng komandante si Sergeant Lee, pero sige na lang. Itinanggi ito ni Menjon, ngunit tinanong siya kung siya ay isang regressor, at itinanggi rin niya iyon. Sinabihan siya ni Sergeant Lee na huwag nang gumawa ng anumang padalos-dalos na bagay tulad nito. Sinabi niya sa ating bayani na maaaring sinuwerte siya ngayon pero hindi palaging nasa kanyang panig ang swerte. Napagtanto ni Menjon na hindi iyon swerte, ngunit nanahimik na lamang siya. Patuloy na ipinaliwanag ni Sergeant Lee ang tungkol sa Hunter Corps, isang espesyal na unit. Mas maliit ang sukat at saklaw nila, may 4 na batalyon bawat isa, at mas kaunti rin ang bilang ng mga sundalo kumpara sa regular na militar, ngunit may dahilan para dito. Iniisip ni Menjon na dahil hindi lahat ng mga awakened ay nagre-reenlist, ngunit ayaw niya itong sabihin dahil mas lalo lamang itong makakapukaw ng pansin sa kanya. Naging makabayan si Lee sa susunod na sinabi niya, tinanong si Menjon kung alam ba nito kung paano gumagana ang lahat ng ito. Hindi sumagot si Menjon, tiningnan lamang siya na parang isang ligaw na aso na walang ideya sa nangyayari. Sa boses na puno ng damdamin at determinasyon, sinabi ni Sergeant Lee kay Menjon na ito ay dahil bawat miyembro ng Hunter Corps ay awakened. Siyempre, hindi lahat ay magiging mandirigma, marami ang nagdadalubhasa sa iba't ibang larangan tulad ng administrasyon, taktika, pananaliksik ng mga armas, at teorya ng halimaw. Nagulat si Menjon nang marinig ito, akala niya ang buong Hunter Corps ay para lamang sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nilinaw ni Sergeant Lee ang kanyang kalituhan. Hindi mahalaga kung ano ang ginagawa mo para sa Hunter Corps, ikaw ay umaangat batay sa iyong mga nagawa, at kailangan mong maging awakened upang makuha ang mga iyon. Tumangala si Menjon sa matangkad na binata sa kanyang harapan at iniisip kung bakit siya tinuturoang muli sa ganito kalalim sa umaga. Siyempre, hindi siya binaygo ni Sergeant Lee, at sinabi kay Menjon na kung inaasahan niya ang isang masayang bagay, matutupad iyon. Nagningning ang mga mata ni Menjon, nagtataka kung ano ang inihanda ng taong ito para sa ating bayani. Nang makita natin ang isang kotse na papalapit sa HQ, alam natin na may darating. Hindi ito ordinaryong tao dahil ang plaka ng kotse ay may 2 gintong bituin. Dumarating ang residente ng 104th Hunter Corps na kilala bilang pinakamaraming napatay na halimaw. Nakita natin ang lalaking may balbas na nakaupo sa likod ng kotse, tila inihatid ni Colonel Lee Jonbam. Pumasok ang kotse sa HQ at huminto. Bumukas ang pinto at lumabas mula rito ang isang malakas na lalaki. Ang nakamamatay na hunter na ito ay papunta sa kanilang batalyon, at malamang marami siyang ituturo sa lahat. Sumaludo ng husto at sumigaw ng malakas ang komandante ng batalyon, si Lee Jonbam. Samantala, ang mga maliliit na opisyal, mga kapitan at iba pa, ay nandyan din na pinagpapawisan ng husto habang nakatayo sa harap ng pinaka-nakakatakot na miyembro ng Hunter Corps sa buong mundo. Lumapit ang lalaki at nakipagkamay kay Sergeant Lee Seng-ho. Nagulat ito, pero nagpapasalamat na binati siya ng isang tao na may ganoong kalibre. Samantala, nakatayo si Menjon doon, iniisip na buhay ang taong ito. Nagtataka ang ating bayani kung gaano kalakas ang taong ito, dahil isa siyang 2-star sa Hunter Corps, kaya't siguradong espesyal siya. Agad na lumapit ang lalaki kay Menjon at tinanong kung siya ba ang Kim Menjon habang nakikipagkamay. Nagulat si Menjon, ngunit nakipagkamay rin bilang paggalang kahit na hindi siya masyadong nagmamalasakit sa sinuman. Napansin kaagad ni Menjon kung gaano kalakas ang pagkakahawak ng taong ito. Malakas na pinat ang likod ni Menjon at sinabihan ang lahat na mag-relax. Tinanong niya ang lahat kung nalaman na ba nila kung saan nagmula ang mga middle bats. Sinabi ng komandante ng batalyon na oo, at idinagdag na ang gate ay nasa 1.2 kilometro sa hilaga ng batalyon headquarters sa isang burol. Iniimbestigahan na rin nila ang antas ng gate at pinigilan ang pag-access sa lugar. Sinabi ng 2-star na ipagbigay alam agad sa opisina ng komandante ng division kapag nakumpirma na ang antas ng gate. Tinanong niya rin ang tungkol sa kanilang problema sa radar, at sinabi ng isa sa mga kapitan na hindi tumunog ang alarma hanggang sa makalapit na ang mga middle bat sa batalyon. Pero wala namang sira sa kagamitan, kaya't sinusuri pa nila kung may blind spots. Alam ito ng 2-star at sinabi na maaaring may kinalaman ito sa dami ng mga demonyo, at ipag-ulat ito sa Divisional Ordnance Office para makapag-set up sila ng 2 pang radar. Sumigaw ng pagsang-ayon ang kapitan, nagpapakita ng purong paggalang sa 2-star na alamat.
Sa kabilang banda, sinabi ng komandante ng batalyon na nagbibiro lang ang 2-star. Sa totoo lang, ipinagmamalaki niya si Menjon dahil sa pagpatay sa mga middle bats ng mag-isa, at kung hindi siya agad kumilos, sumabog na sana ang oil reserve. Nagulat ang mga kapitan sa kanilang narinig. Gusto rin nilang makatanggap ng ganoong paggalang pero wala silang nakuha dahil sila'y mga duwag. Nagdala ang 2-star ng regalo mula sa komandante ng division para sa ating bayani. Ibinigay niya kay Menjon ang isang Rango upgrade sticker. Sa wakas, naabot na ni Menjon ang rango na kanyang inaasam. Binati siya ng 2-star sa kanyang pag-usad, sinasabi na hindi ito mangyayari sa ilalim ng karaniwang kalagayan, ngunit ang isang sundalong tulad niya na nakamit ang isang bagay na pambihira ay dapat agad na gantimpalaan. Si Menjon ay naging private first class Kim Menjon, at siya ay nagpapasalamat. Inutusan ng 2-star ang komandante ng batalyon na bigyan si Menjon ng regalo, at ibinigay niya ito sa komandante ng division. Binigyan siya ng 3 araw at 2 gabi ng pahinga habang ang ating bayani ay bahagyang nagulat sa bilis ng kanyang pag-unlad. Gayunpaman, ang bakasyon ay labis na ikinasaya niya. Maaari na siyang magpunta at mag-enjoy sa PC room ngayon nang walang anumang hadlang. Nagiging mas panabik ang buhay militar para kay Menjon sa bawat minuto. Nagsimula ng maglakad si Menjon palabas kasama si Captain Kim, at habang naglalakad sila sa hallway, nagsimulang ipahayag ng kapitan ang kanyang pasasalamat. Masaya siya na marami nang nagawa si Menjon, at natutuwa rin na siya mismo ay napuri dahil sa kahangahangang pagganap ni Menjon. Nagpasalamat si Menjon. Siya ay kasing saya ng maaari niyang maramdaman. Tinanong siya ng kapitan kung ano ang balak niyang gawin sa labas ng HQ. Ito ang unang beses niyang uuwi pagkatapos mag-enlist. Walang ideya ang ating bayani. Lubos itong bago sa kanya. Nag-switch ang eksena sa masiglang mga kalye ng lungsod, may mga ilaw at banner kahit saan, mga taong naglalakad at mga sasakyan na makikita sa mga kalsada habang naglalakad si Menjon ng may sigla. Pero ang una niyang gagawin ay hanapin ang sarili niyang PC room. Alam ni Minjun na ang tanging gusto niyang gawin ay maglaro ng Dungeon Power Fighter sa PC room, at wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Ayaw niyang umuwi dahil kailangan pa niyang dumaan sa isang restricted area. Ang pinakamasama pa, wala silang internet connection doon. Kaya nagdesisyon siyang magpalipis ng susunod na 3 araw at 2 gabi sa PC room, hindi na mag-aaksaya ng oras sa paglalakbay. Habang papasok siya sa PC room, narinig niya ang kaguluhan sa likod niya. May 2 magkaibigan, at ang isa sa kanila ay nagsasalita na para bang inapi siya ng mga sundalo. Tinanong siya ng kasama niya kung pumunta na naman siya sa kuweba, at sinabi naman ng lalaking may suot na sombrero na pumunta lang siya doon para mangolekta ng kabote. Galit siya na pinigilan siya, kahit na may pahintulot na siya mula sa may-ari ng bundok at nagdeposito pa ng pera. Humingi ng inumin ang lalaking may sombrero, pero tinanggihan siya ng kaibigan niya. Ang sakit nun, kalaunan. Sinabi ng kaibigan niya na may kakilala siyang pumunta doon bago ito tuluyang ma-restrict, at nagsabi na ang bundok ay may masangsang na amoy ng lason. Nagpatuloy siya, sinasabing nagkasakit ng ulo ang kakilala niya ng ilang araw pagkatapos pumunta, kaya puro abala lang talaga ang pagpunta doon. Sinabi ng lalaking may sombrero na magsusuot na lang siya ng maskara kapag pumasok siya. Pero natigil ang kanilang pag-uusap. Ang lalaking nagsasalita ay si Minjun. Tinanong ni Minjun kung saan ang lugar na iyon, at tumingin sa kanya ang dalawa na parang kinakabahan dahil naka-uniforme siya. Nagtinginan sila saglit, iniisip kung ano ang sasabihin, pero sa huli, nagdesisyon silang sabihin na rin sa kanya. Sa halip na sabihin lang, isinama nila si Minjun. Ibinaba nila siya sa tabi ng kalsada, malapit sa isang lugar na tinatawag na Hyuchen. Hindi na nila siya madadala pa sa restricted area, pero nagpasalamat si Minjun sa pagsakay. Tinanong siya ng matabang lalaki kung kaya ba talagang ayusin ni Minjun ang anumang problema sa bundok. Tumingin si Minjun sa mga mata ng lalaki na puno ng determinasyon, sinasabing pupunta siya sa bundok. Sinabi niya na bukas pa mawawala ang restriction at makakabalik sila doon muli. Napansin nila ang 2 guhit sa dibdib ni Minjun, na nagpapatunay na siya ay isang private first class. Tinitigan siya ng 2 ng ilang sandali, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay umalis na sila, ayaw nilang magtagal pa at baka may makakita sa kanila. Tumingin si Minjun sa bundok at naramdaman niya ang demonic energy na nagmumula sa loob nito. Nagdesisyon siyang pumunta sa Hyuchen para sa kanyang bakasyon, imbes na magtungo sa PC room. Naamoy niya mula sa malayo, ang pamilyar na amoy. Nakikita niya ito sa kanyang isip, ang lilang enerhiya sa hangin at ang masangsang na amoy, demonic energy, at natutuwa siya na natagpuan niya ang pagkakataong ito. May mga bantay na nagpoprotekta sa pasukan ng kuweba.
Nakasuot sila ng gas mask dahil sa sobrang lakas ng demonic energy. Nagtago si Minjun sa pagitan ng mga puno, pinagmamasdan sila. Napansin niya na mahigpit ang seguridad malapit sa pasukan pero kailangan niyang makapasok kahit ano pa ang mangyari. Ayaw niyang mapansin, kaya ginamit niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng demonic energy mula dito. Parang hangin itong lumulutang patungo sa kanila. Hindi nila ito nakikita, pero nalanghap nila. Pagkalanghap nila, naramdaman nilang sumakit ang kanilang tiyan at napahawak sila dito ng mahigpit. Tumingin sila sa isa't isa, iniisip kong, ano ang gagawin, sinubukang tiisin pero hindi na nila kaya. Nagdesisyon silang magbanyo muna, iniisip na wala namang pupunta dito kahit na sino. Walang bantay sa pasukan ng kuweba, oras na para pumasok si Minjun. Naglakad siya papasok sa kuweba. Dahan-dahang naglalakad. Pagkapasok niya, nakita niya na puno ng demonic energy ang loob ng kuweba at napangiti siya. Pero may isang problema nang ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa para madama ang paligid. Hindi niya maramdaman ang presensya ng mga halimaw. Nagtaka siya kung bakit sobrang lakas ng demonic energy sa kuweba kung wala namang mga halimaw, habang lalo pa siyang lumalim. Hindi na mahalaga kung wala mang mga halimaw dito, ang gusto lang niya ay ang matamis na demonic energy at sinimulan niya itong sipsipin. Ang demonic energy ay dumadaloy sa kanyang palad, binibigyan siya ng kapangyarihan na kanyang inaasam-asam. Tumataas ang kanyang demonic energy stats, tumataas ito ng steady bawat sandali. Nang tumingin siya sa notification window na lumitaw sa harapan niya, naabot na niya ang demonic energy threshold, kaya na-enhance na ang kanyang skill na tinatawag na corruption. Kasama ng corruption, nakakuha siya ng bagong skill na tinatawag na Nightwalker. Sobrang saya ni Minjun. Ito ay isang napakagandang pangyayari para sa ating bida. Hindi lang na-enhance ang isa sa kanyang mga skill, nakakuha pa siya ng bago. Habang tinitingnan niya ang status window, iniisip ni Minjun ang swerte na kailangan niya para makuha ito ng libre. Ang kanyang lakas, agility, at stamina ay nasa 60 puntos, at ang kanyang demonic energy ay nasa 15 puntos na. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Ramdam ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanya, libreng demonic energy, at isang usable skill, nang hindi man lang siya nag-effort, isang major na panalo ito. Ang Nightwalker ay nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-summon ng anino na tinatawag na Nightwalker. Alam niya ito dahil madalas niya itong gamitin sa Eastguard. Ang specialty ng anino na ito ay mahusay sa pagpatay ng mga target nang hindi nahuhuli pero may isang downside. Kailangan itong pakainin ng demonic energy ng regular para mapanatili. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, handa nang ipakita ang kanyang bagong kapangyarihan, at inutos sa Nightwalker na lumitaw. Ang maliit na multo na ito ay sulit sa lahat ng demonic energy na kailangan niyang pakainin dito. Mukha itong cute pero mas delikado ang Nightwalker kaysa sa inaakala ng sinuman. Pero pagkalabas nito, medyo nagulat si Minjun sa liit ng nilalang na ito. Nalilito siya, bahagi ba ito ng penalty sa dimensional travel? Bakit ganito kaliit? Masyado bang mababa ang kanyang demonic energy stat? Kailangan niyang malaman dahil nakakainis ito. Nakakabigo, iniisip niya na dapat mas malaki ang Nightwalker. Natatakot siyang baka masunog ito ng araw at wala nang magagamit. Pero mabilis siyang nakapag-isip. Ang liit ng nilalang na ito ay nangangahulugang maaari itong magtago sa mga anino. Ito ang kanyang lakas, sa likod ng maliit na cute na katawan na ito ay isang halimaw ng mga pagpatay. Matapos ang ilang araw at gabi, nakabalik na si Minjun sa HQ. Sinaluduhan niya ang kanyang mga kasama pagkarating sa dorm, at sinabing tapos na ang kanyang bakasyon. Nagsama-sama ang kanyang mga kasama, napansin na ito ang lalaki na umangat ng pinakamaikli ang oras, at nakuha pa ang bakasyon mula sa Division Commander, pati na ang badge mula sa 2-star General. Tumingin si Minjun sa kanyang likuran, napansin ang isang pamilyar na mukha. May dala siyang regalo para sa kaibigan niyang si Dongjun. Iniabot niya ang regalo na tila isang bote ng moisturizer na medyo kakaiba dahil iniisip niyang ang mga sundalo ay nagmo-moisturize gamit ang dugo ng kanilang mga kalaban. Pero nagpasalamat si Dongjun sa kanya. Kinuha ang bote, at tuwang-tuwa sa nakita. Sinabi ni Dongjun na gagamitin niya ito ng mabuti. At heto na ang buwisit na tinalo ni Minjun sa Special Firearms Training, tinutokso ang kanilang pagkakaibigan. Humiling siya kay Minjun na dalhan siya ng Maxim Magazines. Pero ang dinala ni Minjun ay ilang pack ng instant coffee na may parehong pangalan. Iniabot niya ang Maxim packs, at umalis ang lalaki na mukhang malungkot at inis. Samantala, si Minjun at Dongjun ay nagbibiroan kung paano magiging corporal si Minjun balang araw. Pumasok naman si Redhead at ang kanyang Alipors, na nagsasabing nakita niya ang pangalan ni Minjun sa advancement examination.
Ipinunto ng isa na tapos na ang panahon ng aplikasyon bago pa man lumipat si Menjon. Hindi pa man umaabot ng 1 taon ang pagkaka-enlist ni Menjon kaya't hindi siya dapat kwalipikado. Sabi naman ni Redhead na kung hindi dahil sa division commander na nagpasok sa kanya, wala talaga itong kahulugan kahit saan mo tingnan. Nagtinginan ng mga kasama at pinag-usapan kung paano ito nangyari pero napagkasunduan nilang bigyan siya ng respeto dahil isa na siyang private first class. Habang naghihintay sila ng paliwanag kay Menjon, nagsimula na itong magsalaysay kung paano siya inalok ng espesyal na alok ng training commander. Kung matatandaan nyo, ang taong iyon ang nagpadala sa kanya dito sa pamamagitan ng espesyal na rekomendasyon, at malaki ang interes ng commander na makita siyang magtagumpay dahil napakahusay niyang sundalo. Ikinwento ni Menjon ang buong istorya, at pagkatapos ay tinitingnan niya ang reaksyon ng mga kasama. Ang mga mukha nila ay puno ng kalituhan, wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Binanggit ni Redhead na pumunta si Menjon dito dahil gusto niyang magsimula ng advancement exams ng 1 taon ng mas maaga, tinawag siyang baliw dahil sa lakas ng loob na gawin ito. Sabi ni Blackie, dahil private first class na si Menjon, ang kanyang advancement exam ay magiging daan para maging corporal siya. Nag-usap-usap ang mga kasama kung sakaling pumasa siya, baka siya na ang pinakakinakatakutang bagong recruit sa 104th Battalion, habang ang tunay na corporal ay nagpapakalunod sa kalungkutan. Nabanggit ni Blackie na magkakaroon ng orientation para sa mga advancement exam candidates, at pagkatapos nito ay may espesyal na training para sa mga armas. Sinabi nila na tiyak na mahihirapan si Menjon sa buong linggo. Habang papalabas ang dalawa mula sa silid, nagbiruan sila kung bakit hindi pa sila nag-a-apply para sa advancement exams kahit na pareho silang sergeant na. Nag-isip si Menjon tungkol sa espesyal na armas na training, at inisip kung iba ito sa special firearms. Nagkaroon ng time skip, at natagpuan natin ang ating mga sarili sa orientation para sa Hunter Advancement Examinations, kung saan ang instructor ay nagbibigay ng mabilis na orientation tungkol sa kung paano gagawin ang pagsusulit. Nakaupo si Menjon at nakikinig habang pinapahiya ng instructor ang mga masyadong may tiwala sa sarili dahil alam na raw nila ang mga detalye. Nakinig si Menjon ng mabuti, habang ang corporal naman ay nakatulog. Binanggit ng instructor na ang pagsusulit ay binubuo ng 2 bahagi, isang written exam at isang practical exam. Karaniwang basic na pagsusulit ang written part, kaya't madali lang ito. Lumabas si Menjon na may kumpiyansa sa narinig niya, naalala na ang practical exam ang talagang mahalaga. Ito ay pangunahing pagsubok ng kanilang mga stats, kasanayan sa specialty weapons, at kakayahan sa paghawak ng mga monsters. Alam ni Menjon na papasa siya, ngunit nagtanong siya sa sarili kung ano ang mga benepisyong makukuha niya kapag nakuha niya ang perfect score ulit. Habang naglalakad siya sa hallway, naisip niya na seryosohin ang kanyang pagsusulit. Sumikat ang araw, at oras na para sa specialty weapons training. Karaniwan itong mga close quarters weapons, gaya ng swords, throwing knives, daggers, at maces. Nakatayo ang instructor sa harap nila, handa nang turuan sila kung paano ito gawin. Inutusan niya ang mga privates at privates first class na huwag pumili ng anumang armas maliban sa swords. Sumigaw ng pagsang-ayon ang mga akademiko. Inutusan niya ang mga corporal na kunin ang kanilang mga armas at mag-train sa malayo, at kung tamad sila, ipapalibing sila ng buhay. Sinabi niya sa mga rookies na ituturo niya sa kanila ang basic swordsmanship mula sa Hunter Corps Manual. Gayunpaman, binalaan din niya sila na ang pagsunod ng bulag sa mga patakaran ay walang maidudulot na mabuti. Sinabi niya na gamitin ito bilang pundasyon upang lumikha ng kanilang sariling mga estilo at umangkop sa anumang sitwasyon na darating. Tinanong niya sila kung naintindihan nila na sumisigaw ng malakas. Sumang-ayon ang mga rookies dahil hindi naman talaga sila pwedeng tumanggi. Sinabi niya na sundan siya, na mag-concentrate sa kanyang ginagawa at huwag tumingin kahit saan maliban sa kanya. Kahit na may nakahubad na babae sa kaliwa nila, kailangan nilang mag-focus sa kanya. Kumuha siya ng espada at ipinakita ang ilang mga kamangha-manghang galaw. Gumalaw siya ng parang tubig, tumatalon mula sa isang lugar patungo sa iba pa, humahagupit at tumatakbo, yumuyuko at humahampas. Parang pinag-aralan niyang mabuti ang sining ng swordsmanship. Habang naglalabas ng alikabok ang espada, napatingin ang ating bida dito at napagtanto na may kakaiba sa training na ito. Naunawaan niya kung bakit tinawag itong specialty weapons training, at natuwa siya na sa wakas ay maipapakita na niya ang kanyang mga galaw. Alam niya na hindi ka pwedeng patuloy na lumaban sa mga monsters gamit lamang ang mga rifles, at ito ang paraan upang hasain ang iyong kakayahan kapag dumating ang ganoong sitwasyon. Sinubukan ng mga rookies na galawin ang kanilang mga espada, ipinapakita ang kanilang subpar na mga antas ng kasanayan.
Samantala, pinapaikot ni Menjon ang hangin sa paligid nila sa kanyang swordsmanship, channeling ang specialty weapon sa pamamagitan ng lakas. Alam niya kung paano gumagana ito, at ang iba pang rookies ay nagpipilit sa kabila ng kakulangan sa kasanayan. Habang humahampas siya ng mga espada, napagtanto niya na mas mahusay ang swordsmanship sa Isgard. Tumalon siya sa ere at pumutol ng hangin, na naging literal na nakikita sa mata, habang nakatayo ang mga rookie, na natutulala. Alam ni Menjon na ang teknika lang ang mahalaga, habang ipinapakita niya ang kanyang kahangahangang mga kasanayan sa swordsmanship sa mga rookies. Ipinatigil ng instructor ang lahat, at tinawag si Menjon sa podium. Napansin ito ni Menjon at sinabi na papunta na siya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa instructor, hawak ang espada sa kanyang kamay at mabilis ang pagtakbo ng kanyang isip. Sinabi niya sa lahat ng mga rookies na ang kanilang mga galaw ay kaila hilakbot at hindi ito dumadaloy ng maayos, at dapat silang kumuha ng hint mula kay Menjon. Nagulat si Menjon. Alam niyang magaling siya, pero hindi niya inakalang sobrang galing niya na papurihan siya agad ng instructor. Kinuha ng instructor ang kanyang stick, at inutusan ang lahat na sundan ng eksakto kung ano ang ginagawa ni Menjon. Muli niyang ipinakita ang kanyang mga kasanayan sa kanila. Ang paraan ng kanyang paghiwa ng espada ay napakagaling kumpara sa natitirang rookies. Alam ito ng instructor, at patuloy niyang itinuturo kung paano niya ito ginagawa sa mga rookies. Sinabi niya na dapat nilang sundin si Menjon. Patuloy niyang hinahampas ang kanyang espada sa hangin, nag-ukit sa atmosfera bago bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang iba pang mga rookies ay nakatayo lang doon, hindi alam kung paano susubukang gayahin iyon. Napaupo si Menjon sa pagod. Mainit ang araw at parang nagsilbi siyang tagapagsanay para sa mga private at private first class na sundalo. Dumating ang instructor sa likuran niya. Sinabi niya kay Menjon na mahusay ang kanyang ginawa habang may hinuhugot mula sa kanyang bulsa. Iniabot niya ito kay Menjon, sinabing kainin niya ito kapag nag-iisa siya. Sana hindi ito isang advertisement, pero kung ito man ay isa, bayaran sana ako. Sa madaling salita, may hawak na ngayon si Menjon na isang pakete mula sa instructor, habang iniisip kung daladala ba palagi ng instructor ang ganitong bagay. Tiningnan niya ang pakete, at bago pa man siya magsimulang kumain, may dumating na ibang tao. Wala nang iba kundi si Dongjun, na humiling sa ating bida na tingnan ang kanyang form habang nasa break sila. Nagtaka si Menjon kung bakit gusto ni Dongjun na tingnan niya ang kanyang form habang tinatago ang pakete na ibinigay sa kanya ng instructor. Sinabi ni Dongjun na ang specialty weapon niya ay ang espada pero mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang mga monsters gamit ito. Gusto niyang tingnan ito ni Menjon at bigyan siya ng pointers. Walang alam si Minjun kung ano ang sasabihin, pero ito ang kanyang kaibigan, at napagdesisyonan niyang tulungan siya hanggat kaya niya. Ipinakita ni Dongjun ang kanyang galaw, at mukhang magaling siya sa espada habang si Minjun naman ay nakasandal sa pader, kumakain ng kanyang merienda habang pinapanood ang kasanayan ng kanyang kaibigan. Kinakain niya ang chocolate sandwich, napapansin na mukhang matagal-tagal na ring nagsasanay si Dongjun base sa kanyang mga galaw. Napansin ni Minjun na hindi naman ang mga galaw ni Dongjun ang problema, kundi may kulang pa sa kanya, at ang bagay na iyon ay hindi madaling makuha. Ang problema ni Private First Class Lee Dongjun ay kumpiyansa, at alam agad ito ng ating bida. Naalala niya ang panahon niya sa Isgard, kung saan kulang din siya sa kumpiyansa noon. Alam niyang maaaring hindi pa ito ang tamang panahon, pero darating din ang araw na iyon. Sa araw na iyon, mababago si Dongjun sa tulong ng ating bida. Gagawin niya si Dongjun na isang top-tier hunter, isang may kumpiyansa at laging handa sa laban. Ngunit darating nga ba ang araw na iyon? Magkakaroon ba ng bagong sorpresa sa kanilang pagsasanay? At paano pa makakakuha ng mas demonic na kapangyarihan si Minjun? Abangan!